Pabor ang mga mambabatas na gawing bukas sa publiko ang 2026 budget deliberations para sa layuning full transparency. Para sa ilang senador, kailangan ding gawing malinaw kung ano ang saklaw ng public access na ito upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Narito ang balita. Isumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang kopya ng panukalang National Expenditure Program para sa taong 2026. Umaasa naman ng ilang mga senador na ganap na magiging transparent ang mga nakatakdang budget deliberations. Matatandaan na ito ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong Hulyo na gawing bukas sa publiko ang proseso at mga pagdinig para sa pambansang pondo. Si Senate Minority Leader Tito Sotto, suportado daw ang Concurrent Joint Resolution No. 4 na inihain sa Senado na layuning isulong ang transparency ng budget hearings. Upang maisakatuparan ito, isinusulong ngayon ni Sotto na gawing accessible sa publiko ang lahat ng digital live streamings ng Senado at ng House of Representatives kaugnay ng budget deliberations. Sa pamamagitan aniya nito, masisiguro na lahat ng Pilipino ay may kakayahang makisangkot at magkaroon ng kaalaman pagdating sa pambansang pondo ng pamahalaan. Sa kabila ng pagiging bukas, nais din ni Sotto na magkaroon ng kasiguraduhan na mapanghahawakan ng mabuti ang lahat ng mga impormasyong tatalakayin dito. Aniya, dapat pa rin dumaan sa malalim na pagsusuri ang mga inputs ng publiko at masiguro na walang mga foreign entities o militanteng grupo ang makagagamit ng impormasyon laban sa seguridad ng bansa. Kung si Senador Panfilo Ping Lacson naman daw ang tatanungin para makamit ang full transparency, dapat ding maisa publiko ang mga insertion proponents sa lahat ng amendments. Git niya, hindi sapat na tanging committee reports lamang ang may upload sa website, ngunit kailangan rin aniyang maging bukas sa publiko maging ang lahat ng amendments. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.